Masama to. Sa ganyang estado, mahihirapan sa pagkilos si Banal. Wika ni Selena. Anong pwede nating gawin para makatulong sa kanya? Ayokong tumunganga na lang dito. Wika ni Rio. Kayang paghilumin ni Banal ang mga sugat niya, pero kailangan niya ng sapat na oras para gawin yun. Tugon ni Selena. Kung ganun, ako ang gagawa ng paraan. Brando, dala mo ba ang mga barel? Tanong ni Rio. Oo Rio, dala ko lahat. Kung sakaling kailanganin natin. Tugon ni Brando. Magaling. Maaasahan ka talaga. Wika na Rio sabay kuha ng mga baril kay Brando. Anong magagawa ng mga modernong sandata sa alaga ko? Walang armas na gawa ng tao ang kayang tumalab sa katawan ng isang gabunan. Wika ni Magus. Ganun ba? O sige, tignan natin. Tugon ng binata sabay kuha ng punyal sa likuran. Lumapit ito kay Banal. Laking gulat ng nilalang nang biglang sugatan ng binata ang binti nito. Anong ginagawa mo, Rio? Bakit mo ako sinugatan? Tanong ni Banal. Ayos lang yan. Gagaling din naman yung sugat mo eh. Kailangan ko lang ng dugo ng isang bathala. Di ba kalahating bathala ka naman? Tugon ni Rio. Napangiti si Selena. Natandaan nito ang lahat ng sinabi niya sa binata. Anong kabaliwan ang pumasok sa isip mo, tao? Bakit mo sinugatan ang kakampi mo? Wika ni Magus. Wala itong alam sa plano ng binata. Hinugot ni Rio ang magasin sa kanyang baril at hinayaan itong mapatakan ng dugo ni Banal. Ganon din ang ginawa niya sa iba pang bala. Isinabit ito sa kanyang katawan. Tumabi ka muna. Ako makikipaglaro sa isang to. Bibigyan kita ng sapat na panahon para humilom ang sugat mo. Wika na Rio. Naunawaan ni Banal ang gustong gawin ng kaibigan, kaya naman mabilis itong umatras. Hinarap ni Rio ang papatayong kalaban. Kinasa ang baril. Walang pagdadalawang isip na kinalabit ang gatilyo. O sige, ngayon tignan mo ang bangis ng sandata naming mga tao. Wika na Rio, habang patuloy na tinatadtad ng bala ang kalabang aswang. Humanga si Selena sa ginawa nito. Hindi niya akalaing gagana sa baril ang isang dugo ng bathala. Kitang-kita ni Magus kung paanong bumaon sa katawan ng alagang nilalang ang bala ng baril ni Rio. Anong ginawa mo? Paanong tinabla ng iyong sandata ang katawan ng isang gabunan? Tanong ni Magus. Hindi lang ikaw ang may utak dito, Magus. Pantas ka nga, pero alam kong maiisahan kita. Tugon ni Rio. Patuloy ito sa pagpapaula ng bala hanggang sa naubos na ang nakakarga sa kanyang baril na nagbigay ng pagkakataon para sa kalabang makaalis sa kinakatayuan. Tumalon ng gabunan papunta sa taas ng isang puno. Dali-daling inihagis ni Brando ang rifle na ginagamit ng binata. Upang makabaril ng malayo ay naganap ito ng pwesto. Nang matanaw ang kinaroroonan ng kalaban, muli niya itong pinaputukan. Sa pagkakataong iyon ay tinamaan sa ulo ang kalaban. Bumagsak ito sa lupa. Napasigaw sa galit si Magus dahil hindi nito inaasahan na maiisahan siya ni Rio. Walang yaka talaga. Masyado mong minamaliit ang kakayahan ng isang kagaya ko. Sino ka sa palagay mo, ha? Wika ni Magus habang naglalakad papunta kay Rio. Hinarangan naman ito ni Selena. Pasensya na ha, pero hanggang dyan ka na lang. Isang hakbang pa, Magus.
Pagsisisihan mo ang gagawin mo. Banta ni Selena. Napalingon si Rio sa kinaroroonan ng dalaga. Inumang nito ang rifle kay Magus. Kinalabit. Tinamaan sa ulo ang pantas. Ngunit hindi ito tumalab. Aba, tignan mo nga naman. Talagang iniinsulto mo ang kakayahan ko. Wika ni Magus. Sabay kumpas ng kamay. Mabilis naman itong kinontra ni Selena. Sinabi nang ako yung kalaban mo eh. At ikaw naman, Rio, ituon mo yung pansin dyan sa aswang nakaharap mo. Wika ni Selena. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob upang tumayo sa aking harapan. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili na kung tutuusin, nagtatanong ka lang sa akin noon tungkol sa mga bagay-bagay. Tugon ni Magus. Nagbabago ang lahat, Magus. Kung ano man ang meron ako ngayon, dahil yun kay nanay. Oo, tinuruan mo ko. At hindi ko nakakalimutan ang lahat ng yun. Sa katunayan nga, yun din ang gagamitin ko sa'yo. Lahat ng itinuro mo, laban sa'yo. Wika ni Selena sabay kumpas ng kamay. Binalot ng malalaking ugat ng puno ang paa ni Magus. Dahilan para hindi ito makaalis sa kinakatayuan. Matapos ay naglabasan ang mga maliliit na nilalang sa lupa. Isa-isang kumapit sa katawan ni Magus. Sa isang pitik ng daliri ni Selena, nagsipagputukan ang mga ito. Napasigaw si Magus. Nang humupa ang usok ay punong-puno ng sugat ang katawan niya. Yan na ba ang lahat ng natutunan mo mula sa iyong ina? Nagsasayang ka lang ng panahon. Wika ni Magus. Naghilom ang mga sugat nito. Natanggal ang mga ugat na nakakapit sa kanyang paa. Paano mong naibalik ang kapangyarihan mo? Matagal na panahon na ang nakalipas nang tanggalin ni nanay ang kakayahan mo. Alam kong imposible itong makabalik eh. Pero paano mong nagawa? Tanong ni Selena. Bagya itong nakaramdam ng takot. Nang mga sandaling iyon, alam niya kung ano ang panganib na dala ng kapangyarihan ni Magus. Isa kong pantas, Selena. Yon ang isang bagay na hindi maaaring tanggalin ng iyong ina. Pwede niyang alisin ang kakayahan kong gumamit ng mga dasal at orasyon. Pero hindi ang kalamang naipon sa aking isipan. Wika ni Magus. Minsan na itong nabanggit ng ina ni Selena. Ngunit hindi akalain ng dalaga na magkakatotoo ang sinabi nito. Totoo nga ang sinabi ni nanay. Maaari kang ang bumalik at magiganti. Kaya pala paulit-ulit niya akong binalaan tungkol sa'yo. Ang mali ko lang, hindi ako lubusang naniwala sa kanya. Tugon ni Selena. Tama ka. Isa ngang pagkakamali ang hindi mo pakikinig sa iyong ina. Ngayon pagdurusahan mo ang pagbabaliwala ng kanyang mga babala. Tugon ni Magus sabay kumpas ng kamay. Sa pagkakataong iyon, naglitawan ang matatalas na bagay mula sa kalangitan. Nakatutok ito sa dalaga at nang ituro ni Magus si Selena, isa-isang bumulusok ang mga ito. Unti-unting pinanghinaan ng loob ang dalaga. Ngunit laking gulat niya nang biglang humarang sa kanya si Banal. Sinalo lahat ng nilalang ang atake ni Magus. Nanatili itong nakatayo habang nakatitig kay Selena. Wala nang ibang paraan, Selena. Magtiwala ka sa akin. Kalasin mo ang huling selyo. Wala tayong panalo sa taong ito. Wika ni Banal. Patuloy pa ring nagbatigas ang dalaga. Kahit anong mangyari, hindi ko gagawin ang sinasabi mo, Banal. Ipinangako ko kay nanay na hindi ko kakalasin ang selyong yan. Tugon ng dalaga.
Makinig ka sa alaga mo, dalagang pantas. Hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat? Wala kang panama sa akin. Tanging kamatayan na lang ang nag-aantay sa iyo. Wika ni Magus. Mula naman sa kinaroroonan ni Rio, nakita niyang tadtad ng sibat ang katawan ni Banal. Nanlaki ang mga mata nito dahil patuloy pa ring pinoprotektahan ng kaibigan ang dalaga. Ibinaling nito ang rifle sa kinakatayuan ni Magus at walang tigil na nagpaputok. Walang iya ka. Ako ang harapin mo! Wika ni Rio. Nilingon ito ni Banal at sinigawan. Rio, huwag kang magpakahangal. Kahit kailan hindi ka talaga nag-iisip. Wika ng kaibigan. Bahala ka kung anong gusto mong sabihin, Banal. Basta ako, gagawin ko ang makakaya ko para maprotektahan kayo. Tugon ni Rio. Tumawa ng malakas si Magus. Inutusan ang alagang gabunan upang sagurin si Rio. Masyado kang pakialamero. Huwag mo kong sisisihin sa mga mangyayari sa iyo. Wika ni Magus. Binangga ng gabunan ang punong kinaroroonan ni Rio, dahilan para mahulog ito at gumulong palayo. Nang makatayo siya, mabilis siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan nila Selina, kaso nga lang hinarang ito ng gabunan. Sinaksak ito ng nilalang gamit ang kanyang matalas na kuko. Inihagi siya sa isang sulok. Napasigaw si Selina nang makita ang kaganapan. Maging si Banal ay nagalit, ngunit wala na itong lakas pa upang humakbang. Hangal ka talaga, Rio. Alam mo nang hindi mo kakayanin. Bakit kinailangan mo pa ring makipaglaban? Wika ni Banal. Nakikita ni Selina ang kalungkutan sa mata ng alaga. Hinawakan niya ito sa kamay at unti-unting pinakalma. Alam mo ba kung bakit hindi ko maaaring kalasin ang huling selyo, Banal? Maaari nitong pakawalan ng celestial mong kapangyarihan at tuluyang lumabas ang anyo mo bilang isang bathala. Sa oras na mangyari yun, maaaring hindi mo na ako makilala. Kahit si Rio makakalimutan mo eh. Alam kong nagiging makasarili ako ngayon, pero sana naman maunawaan mong ayokong mawala ka. Pagpapaliwanag ni Selina. Maraming salamat, Selina. Nauunawaan ko ang sinabi mo, pero yun lang ang paraan para mailigtas ko kayo ni Rio. Wala tayong panama kay Magus. At alam kong nakikita mo ang kasalukuyan kong kalagayan. Kaya pakiusap, makinig ka sa akin. Ipinapangako ko, sisikapin kong maalala kayo ni Rio. Wika ni Banal. Napagtanto nito na tama ang kaibigan. Wala na silang pagpipilian. Kinuha ni Selina ang panyo at itinali sa braso ni Banal. Mangako ka, Banal. Hinding-hindi mo kami kakalimutan. Pangako, Selina. Sisikapin kong hindi kayo makalimutan. Panghawakan kong pangako mo, ha. Aantayin kita. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay lumayo si Selina. Nag-usal ng mga engkantasyon. Ilang minuto lang ang nakalipas. Biglang nagliwanag ang katawan ni Banal. Bumulusok mula sa kalangitan ang malaking haligi ng kidlat. Diretsyong tumama kay Banal. Unti-unting nagliyab ang katawan nito at naging abo. Anong ginawa mo? Bakit pinatay mo yung alaga mo? Tanong ni Magus. Kailangang magbuwis ng isang buhay para mailigtas ang mas marami. Saksiyan mo ang totoong anyo ni Banal bilang hari ng kulog. Tugon ni Selina. Nagtataka si Magus kung bakit patuloy pa ring nagliliwanag ang abo ng katawan ni Banal. Nanlaki ang mga mata nito
Bumuo ng figura ang nagkalat na abo. Mula sa figurang ito, bumangon ang isang nilalang na may ulo ng kabayo, katawan ng isang gabunan, may gintong buhok, nakasuot ng korona, nababalot ng mga palamuting ginto ang braso, bisig, liig at kwintas ang nilalang. Bigla ding nahulog mula sa kalangitan ang malaking gintong maso. Dumagungdong ang buong paligid. Kumalat ang kuryenteng nagmumula sa katawan ng nilalang. Magus, pagmasdan mo ang anyong bathala ni Banal. Wika ni Selina. Lumingon si Banal sa kinaroroonan ni Rio. Laking gulat ni Magus dahil bigla itong nawala. Pagbalik ay pasan-pasan na nito si Rio, na noon ay walang malay at may sugat sa katawan. Napangiti si Selina dahil tinupad ni Banal ang pangako na hindi sila kakalimutan. Pagkalapag nito kay Rio, ibinaling naman ang tingin sa kalabang gabunan. Muling naglaho sa kinakatayuan si Banal. Lumitaw ito sa harapan ng kalaban. Hinataw niya ito gamit ang hawak na maso. Makailang ulit na gumulong palayo ang nilalang. Muling tumama sa gilid ng bangin, dahilan para matabunan ito ng malaking bato. Itinaas ni Banal ang hawak na maso. Bumulusok mula sa kalangitan ng kidlat. Tinamaan ang malaking puno na nasa tabi ni Magus. Dali-daling umatras na Selina dahil alam niya na maaari silang madamay. Nakita ni Selina. Unti-unting nag-iipon ang malakas na kuryente sa hawak na sandata ng kaibigan. Matapos ay binato niya ito sa nooy papatayo pa lamang na aswang. Pagkadikit ng maso sa katawan ng nilalang, tuluyan itong natupok. Di ba ang sabi mo sa akin, gusto mong makita ang anyong bathala ni Banal? Pues ayan oh, nasa harapan mo. Wika ni Selina. Huwag ka masyadong magmalaki, Selina. Oo, nasa panig mo ang isang malakas na nilalang. Pero tandaan mo, hindi lang ikaw ang pantas dito. Tugon ni Magus. Inihipan nito ang kamay at inilapat sa lupa. Yumanig ang paligid. Unti-unting tumaas ang tubig sa lawa. Lumikha ito ng malaking alon. Inutusan ni Selina ang mga kasamang lumikas sa mataas na lugar. Mabuti na lamang at maagap si Brando. Mabilis itong binuhat ang katawan ni Rio at umalis. Napalingon si Selina sa mga kabayang malapit sa lawa. Alam nitong aabuti ng tubig ang mga tahanan. Ngayon anong gagawin mo, dalagang pantas? Ililigtas mo ba ang sarili mo o ang mga taong nasa pamayanang iyon? Tanong ni Magus. Bakit naman ako mamimili kung kaya kong gawin ng pareho? Itinaas ng dalaga ang mga kamay. Lumitaw sa paligid ng pamayanan ang malaking pader na gawa sa lupa. Gusto mong makipaglaro gamit ang mga elemento? O sige, pagbibigyan kita. Muli sanang susugod ang dalaga. Nang biglang hinampas ni Banal ng hawak niyang maso si Magus. Dumagungdong ang paligid ng tumama ang sandata sa lupa. Kaso nga lang nang iangat ito ng nilalang, wala na sa kinakatayuan ng kalaban. Bigyan natin ng pagkakabalahan ng alaga mo. Nang sa ganon, walang umistorbo sa paglalaro natin. Wika ni Magus. Naglabas ito ng maliit na manika na gawa sa putik. Inihipan ito ng 3 beses. Matapos ay ibinato malapit kay Banal. Unti-unting lumaki ang manika hanggang sa tumambad sa kanila. Isang nilalang na may ulo ng baboy ramo at may 4 na sungay. Higit na mas malaki kung ikukumpara kay Banal. Umangil ng malakas ang nilalang. Nagliparan ang ibon sa paligid.
Nabalot ng kilabot ang mga kasama ni Selena. Ito ang unang beses na makakita ng ganong uri ng halimaw. Anong kademonyohan yung ginawa mo, Magus? Talagang nawawala ka na sa tamang pag-iisip mo, ah. Wika ni Selena. Mali ka, Selena. Ang iyong ina ang nawala sa tamang pag-iisip nang pinili niyang kalabanin ako. Hindi matanggap ng nanay mo na mas malakas ako kung ikukumpara sa kanya. Higit din na nakakalamang pagdating sa kalaman. Inggit ang dahilan kung bakit niya inalis ang kakayahan ko. Wika ni Magus. Ginawa yun ng nanay ko dahil masyado ng delikadong mga ginagawa mo. Maraming mapapahamak kung sakaling ipagpatuloy mo to. Masyado ka nang nalasing sa kapangyarihan, Magus. Tugon ni Selena. Bakit ba? Para saan ba ang kapangyarihang ito? Hindi ba dapat gamitin? Ipinagkalob sa atin ang ganitong kakayahan. Iisa lang ang dahilan. Yon ay ang mangibabaw sa lahat. Tugon ni Magus. Simula pa lang mali na ang prinsipyo mo, Magus. Inakala ni nanay na magbabago ka pa. Kaya nga paulit-ulit kanyang binigyan ng pagkakataon eh. Pero sinayang mo lahat. Imbis na gamitin sa tamang mga nalalaman mo, ikaw pa ang nagiging dahilan para mapahamak ang marami. Wika ni Selena. Masyadong mataas ang tingin ng nanay mo sa sarili niya. Kung tutusin, mas nauna ako kaysa sa kanya eh. Pero siya pa rin ang pinili ng mga nakakatanda para maging punong pantas. Binaliwala nila ang lahat ng ginawa ko para sa angkan at pinabura ng iyong ina. Wika ni Magus. Malinaw na inggit ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Magus, sana isaalang-alang mo pa din yung sinumpaan mong tungkulin nung pinili mong maging pantas. Pag-uusap ng dalawa. Bumalik kay Selena ang lahat ng alaala nung nagsisimula pa lang itong magsanay. Si Magus ang isa sa mga gumabay sa kanya. Naging malapit ito sa kanilang pamilya dahil na rin sa kabutiang loob. Iisa ang pangarap ni Magus, tanghalin bilang punong pantas. Nakita ni Selena ang pagpupursige nito. Dahil sa pagkadesperado, halos nawala na sa isipan ng matanda ang pangunahing prinsipyo ng pagiging pantas. Ito ay maging tagapangalaga ng lahat ng may buhay. Lalo pa itong sumiklab. Nang hirangin bilang punong pantas ang ina ni Selena. Nagsimula na ang pag-aalsa ni Magus. Naging kasapi nito ang ilan sa mga kasamahan. Ngunit kalaunan ay naiwan din siyang mag-isa. Napagtanto ng mga ito na hindi tama ang adhikain na ipinaglalaban ni Magus. Ito din ang naging daan para matuklasan ng ina ni Selena ang ginagawa ng pantas. At dahil lumabag sa kanilang batas, walang pagdadalawang isip itong pinatawan ng parusa. Isipin mong mabuti kung paano nagsimula ang lahat, Magus. Yung hirap na pinagdaanan mo, mauuwi lang sa wala. Wika ni Selena. Tumawa ng malakas si Magus at nagsalita. Mauuwi sa wala? Nagpapatawa ka ba, Selena? Hindi mo ba nakikita ang kasalukuyan niyong kalagayan? Tignan mo ang paligid. Wala ka ng laban. Wika ni Magus. Inikot ni Selena ang tingin sa lugar. Isa-isang naglalabasan ang mga magindara sa tubig. Tinignan nito si Rio. Nanlaki ang mga mata dahil wala na ang kababata sa kinaroroonan. Maging si Brando ay hindi na rin makita ng dalaga. Anong ginawa mo sa mga kasama ko? Walang yaka talaga, Magus! Wika ni Selena. Mag-isa ka na lang ngayon, Selena. At ang ipinagmamalaki mong alaga, maya-maya lang,
Dudurugin na ng aking nilikha. Ibinaling ni Selina ang atensyon kay Banal, na noon ay nakikipagbuno pa rin sa kalaban. Nagtamo ito ng ilang pinsala sa katawan. Bahagya na ring bumabagal ang pagkilos. Banal, kung naririnig mo ko, umatras ka na kung hindi mo kaya. Tanggap ko na wala tayong magagawa sa ngayon. Wika ni Selina. Laking gulat nito. Biglang nagsalita si Rio sa tabi niya. Teka, mukhang nakakalimutan mo yata na nandito ako. Saka ano yung sinasabi mo? Anong wala na tayong magagawa? Selina, hanggat humihinga ako, may pag-asa. Tugon ni Rio. Salamat sa pagpapalakas ng loob ko, Rio. Pero nasa harapan natin ang katotohanan. Masyadong malakas si Magus. Kulang ang kaalaman ko para talunin siya. Wika ni Selina. Hindi ito ang oras para panghinaan ka. Tignan mo si Banal. Hindi siya umihinto dahil naniniwala siya sa kakayahan mo. Ako din, Selina. Malakas ang pananalig ko sa'yo. Kahit hindi ko lubos na uunawaan ang lahat ng kaya mong gawin, malaki ang tiwala ko na malalampasan natin to. Wika ni Rio. Maraming salamat, pero mukhang ito na yung katapusan ko eh. May buhay kang dapat ipagpatuloy. Masasayang lang kung mananatili ka dito. Umalis ka na, isama mo yung mga tauhan ko, tumakbo na kayo. Wika ni Selina. Ngayon pa ba ako susuko? Ikaw na mismo nagsabi sa akin na matagal mong pinagandaan ng araw na to. Ngayon ka pa bibitaw? Huwag kang makinig sa sasabihin ng taong yan. Isipin mo ang dahilan kung bakit ka nakikipaglaban. Ngayon tumingin ka sa paligid, maraming umaasa sa'yo. Maraming nangangailangan ng tulong mo. Maraming tumitingala sa isang kagaya mo. Wika ni Rio. Patawarin mo ko, Rio. Hanggang dito na lang yung kaya kong gawin eh. Ibinigay ko naman yung makakaya ko pero kulang. Wala akong laban kay Magus. Masyado siyang makapangyarihan para sa akin eh. Tama siya. Nagkamali nga si nanay nung pinamana niya sa akin ang pagiging punong pantas. Tugon ni Selina. Hinawakan ng binata ang kamay nito. Nang titigan ng dalaga si Rio, nawala ang lahat ng pinsalang natamo ng binata. Anong ginawa mo? Paano ka gumaling? Tanong ni Selina. Hindi ko rin alam eh. Siguro may kinalaman to sa ginawa ni Banal sa akin. Nung minsan akong tamaan ng may lasong patalim, napapagaling ko yung sarili ko ng walang kahirap-hirap. Kung meron akong katangian na pagalingin ang sarili ko, siguro naman may paraan din para matulungan kita gamit ang enerhiyang ibinigay ni Banal. Tugon ni Rio. Biglang nakaisip ng kung ano si Selina. Inutusan itong magubad ng pang-itaas na damit ang binata. Bilisan mo! Magubad ka! Wika ng dalaga. Nagulat naman si Rio. Talaga bang desperada ka na? Dito mo pa gustong gawin ha? Tanong ng binata. Malutong nakutos ang natanggap nito mula kay Selina. Hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isip mo ha, pero hindi yan yung balak ko. Wala akong balak gawin yan dito. Magubad ka na ng pang-itaas mo. Lumuhod ka ng nakataligod sa akin. Wika ng dalaga. Ah, pang-itaas pala. Akala ko naman lahat eh. O na, ito na. Tugon ng binata. Habang nakatalikod si Rio, nagsulat ng kung ano ang dalaga sa likuran niya. Habang tumatagal, nararamdaman ni Rio ang pag-init ng mga isinulat ng dalaga na tila ba pinapaso ng baga. Ano ba yung ginagawa mo, Selina? Bakit parang napapaso yung likod ko? Tanong ni Rio. Huwag kang ang magulo. Tiisin mo lang, malapit na to oh. At saka huwag mo akong kausapin. Baka makalimutan ko yung ginagawa ko eh.
Tugon ni Selena habang patuloy na nagsusulat. Ilang sandali pa ay pinatayo nito si Rio. Laking gulat ng binata. Biglang gumaan ang katawan at tila nanumbalik ang kanyang lakas. Kung ano man ang ginawa mo, mukhang maganda yung kinalabasan ah. Kakaiba yung nararamdaman ko ngayon eh. Wika ni Rio. Kung pinasahan ka ng kapangyarihan ni Banal, malamang yon ang kakayahan niya mula sa lahi ng mga gabunan. Yung selyong nilagay ko sa likod mo, ang siyang magpapakawala ng kapangyarihang yun. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman magiging aswang. Tugon ni Selena. Wala kang dapat alalahanin at wala akong pake kung ano man ang mangyari sa akin. Ang mahalaga matapos na ang labang to, gusto ko nang mag-inuman uli kami ni Banal eh. Wika na Rio. Pues sige na, tulungan mo na yung kaibigan mo. Wika ni Selena. Dali-daling tumakbo si Rio. Ngunit imbis na si Banal ang tulungan, bigla nitong sinugod si Magus. Bagay na hindi nito inaasahang gagawin ng binata. Hinawakan ni Rio sa leeg ang matanda. Paulit-ulit na sinuntok. Kakaibang lakas ang nararamdaman ni Rio ng mga sandaling iyon. At dahil nabigla si Magus, hindi ito nakapaghanda. Hindi pinakawala ng binata ang kalaban hanggang sa tuluyang malamog ang mukha nito. Bumagsak sa lupa si Magus na hindi makapaniwalang tatalab sa kanya ang suntok ng pangkaraniwang tao. Walang yaka. Hinahamak mo ang kakayahan ko. Paano mo kung nagawang patamaan? Tanong ni Magus. Simple lang. Ginamit ko ang utak ko. Nagagawa mong basahin ang isipan ko, hindi ba? Kaya hindi ako nag-isip para hindi mo malaman ko ano ang gagawin ko. Kagaya nito. Tugon ni Rio. Sabay suntok sa pisngi ni Magus. Tuluyan ang nawala sa konsentrasyon ng matanda dahil sa ginagawa ni Rio sa kanya. Paulit-ulit nitong sinasampal si Magus habang nakapamewang at sumisipol. Anong ginagawa mo, Rio? Seryosohin mo nga yung laban? Wika ni Selena. Seryoso naman ako. Kaso lang hindi ako nag-iisip. Malalaman ng matanda yung susunod kong gagawin eh. Kung ano man yung galaw ng katawan ko, yun lang yun. Para hindi siya makapaganda. Tugon ni Rio. Sabay tadyak kay Magus. Talagang hinahamon mo ko ha? Humanda ka. Pagbabayaran mo ang pangahamak mo. Wika ni Magus. Sinasabi mo dyan. Kanina pa kita gustong hamunin. Ngayon mo lang napagtanto. Napakapurol ng utak mo eh. Para sa isang dating pantas ha. Ngayon, gusto mong malaman ang iniisip ko o sasabihin ko sa'yo. Hawakan kita sa buhok. Itatayo. Tatadya ka ng paulit-ulit. Tapos ihagis kita dun sa lawa. Tugon ng binata. Hinawakan nito si Magus sa buhok. Hinila patayo. Tinadya ka ng paulit-ulit sa sikmura. Matapos ay hinawakan niya ito sa dalawang kamay. Inikot ng 2 ulit at itinapon sa lawa. Bagyang natawa si Selena sa ginawa ng kaibigan. Matapos ang ginawa ni Rio, hinarap naman ito si Banal na noon ay wala pa ring tigil sa pakikipagpalitan ng suntok sa kalaban. Nakita ng binata na halos malamog na ang katawan nito at kahit nasaan yung bathala ang nilalang, wala pa rin siyang laban sa kaharap na nilalang na mas malaki sa kanya at may 4 na kamay. Biglang ibinuka ng kalaban ang mga pakpak. Tumambad ang malasibat na bagwis. Biglang nanumbalik kay Rio ang nangyari nung una itong makipaglaban kasama si Banal. Dali-daling tumakbo ang binata para harangin ang lumilipad na bagwis ng kalaban. Muli nitong hinugot ang punyal. Laking gulat ng binata dahil bigla itong lumaki.
Isang wasiwas lang ni Rio. Nagliparan palayo ang matatalas na bagwis mula sa kalaban. Nilingon nito ang nilalang at sinugod. Sa isang wasiwas ng hawak na sandata, nagawa nitong putulin ang kamay ng nilalang. Kaso nga lang muli itong tumubo. Nilingon ng binata si Banal na nooy nakaluhod dahil sa sobrang pagod. Hindi rin ito nagsasalita. Patuloy lang sa paghangos ang nilalang. Ramdam ni Rio ang panggigigil nito, maging ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kaibigan. Kaibigan, Banal, naririnig mo ba ako? Sumagot ka! Wika ni Rio. Bigla itong hinampas ni Banal. Anak ng... Banal, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ako to, si Rio! Muling wika ng binata. Napagtanto ni Selena na nagkamali siya ng akala nang inisip niyang hindi sila nakalimutan ni Banal dahil nagsimula na itong magwala. Walang tigil na sinugod ng nilalang si Rio. Patuloy naman na umiiwas ang binata habang kinakausap ang kaibigan. Hoy Banal, pakiusap, gumising ka. Ako to yung kaibigan mo. Hindi to ang oras para mawala ka sa katinuan. May mga kalaban tayong dapat unahin. Muling wika ni Rio. Wala na siyang naririnig, Rio, kaya umalis ka na dyan. Hindi mo na mapipigilan si Banal. Hindi na siya yung dati mong kaibigan. Ito ang epekto ng pagkalas ko ng huling selyo sa katawan niya. Wika ni Selena. Hoy Banal, gumising ka. Hindi ako naniniwala na hindi mo kami maaalala. Alam kong nandyan ka. Nariyan ka sa loob ng katawan ng higanting gintong halimaw. Kung naririnig mo ko, bigyan mo ko ng isang malakas sa suntok. Itinaas ni Banal ang kanang kamay. Sinuntok si Rio. Napatakip ng bunganga si Selena. Alam niyang madudurog ang katawan ni Rio sa oras na tamaan ng ataking iyon. Ngunit nasorpresa si Selena nang makitang sinalon ni Rio ang kamao ni Banal. Hindi nito inaasahan ang susunod na ginawa ng binata. Hinawakan nito ng maigpit si Banal mula sa likuran. Nagsimulang magkwento ng mga nakakatawa. Pilit na kumakawala ang bathala ng kulog. Ngunit napakaigpit ng pagkakagapos sa kanya ni Rio. Uy, naalala mo ba yung kwento ko tungkol sa tatlong lalaki? Yung inutusan ng kanilang hari na magdala ng prutas. Di ba nakakatawa yun? Yung isa nagdala ng ubas. Yung isa santol. Tapos yung isa durian. Yung pinasok dun sa butas. Wika ng binata. Biglang huminto sa pagpupumigla si Banal. Unti-unti itong kumalma. Alam kong naririnig mo ko, Banal. Gusto kong marinig ang pagtawa mo. Gusto kong bumalik ang kaibigan ko. Wika na Rio. Nanatiling nakatayo si Banal habang hawak-hawak pa rin ni Rio. Dorian. Nakakatawa. Dorian. Wika ni Banal. Naiyak ng tuluyan si Selena. Hindi nito akalaing maibabalik ni Rio sa dati si Banal. Tama, di ba? Nakakatawa, di ba? Sino mag-aakala na ipag-uutos ng hari na ipasok yun, di ba? Ang laki kaya ng durian. Ang sakit sa butas nun. Nagtawanan ang dalawa. Tuluyang nagbalik sa dating laki si Banal. Bagaman hindi nawala ang anyong bathala, alam ni Rio na ang kausap niya ng mga oras na yon walang iba kung hindi ang kaibigan sa katauhan ng isang bathalang gabunan. Patawad kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Maraming salamat, Rio. Isa kang totoong kaibigan. Wika ni Banal. Mamaya na natin ipagpatuloy yung tawanan. Mamaya may kwento pa ako sa'yo tungkol sa
incheck sa kayo ng Pinoy yung nagpapahabaan ng ano naman. Basta, pahabaan sila. Mamaya ako ikakwento. Tapusin muna natin to. Wika ni Rio. Ibinaling ni Banal ang tingin sa kalaban at hinarap ito. Sige, aasahan ko yung kwento ng pahabaan mamaya. Hindi tayo maaaring lumapit sa isang to. Mapanganib kapag nahuli ka ng isa sa mga kamay niya. Wika ni Banal. Yun nga eh. Kahit pa ulit-ulit pang putulin, bumabalik lang yung kamay niyan eh. Tugon ni Rio. Gawa sa putik ang katawan ng nilalang. Isa lang ang maaari nating gamitin para matalo siya. Pero hindi ako ang gagawa kung hindi ikaw, Selina. Wika ni Banal sabay lingon kay Selina. Anong ibig mong sabihin? Anong paraan? Tanong ng dalaga. Kakailanganin natin siyang dalhin malapit sa pangpang ng lawa. Tanging tubig lang ang maaaring makatalo sa kanya. Kailangan mo siyang igapos at ihulog sa lawa. Tugon ni Banal. Masyadong malayo ang lawa sa kanilang kinakatayuan. Kaya alam ni Rio na imposible ang sinasabi ng kaibigan. Napakalayo ng lawa mula dito. Nasa kalagitnaan na tayo ng gubat, Banal. Paano natin dadalhin yan dun? Tanong ni Rio. Magsisilbi akong pain. Magpapahabol ako sa kanya. At sa oras na marating ko ang lawa, gawin mo ang nararapat, Selina. Rio, kailangan ko rin ang tulong mo, kaibigan. Sa laki ng nilalang na yan, hindi ko siya kakayaning itulak. Tugon ni Banal. O sige, payag ako. Simulan na natin. Wika ng binata. Dumampot siya ng bato at hinagi sa kalaban. Tinamaan ang nilalang sa ulo, dahilan para magalit ito ng husto. Nasipat nito si Banal at dali-daling hinabol. Mabilis na tumakbo si Banal papunta sa lawa. Sumunod naman si Rio at si Lina. Habang tumatakbo ang mga ito, hindi maiwasan ni Selina ang magtanong kung ano ang ginawa ni Rio. Hindi ko maunawaan yung nangyari. Anong ginawa mo kay Banal? Paano siyang nakabalik sa dati? Tanong ni Selina. Simple lang. Ipinaalala ko sa kanya kung paano maging masaya. Mahalaga kay Banal ang pagtawa dahil ito lang ang nagpapaalala sa kanya ng kagandahan ng buhay. Tugon ni Rio. Hindi inaasahan ni Selina ang sasabihin ng binata. Malayo ang pagkakakilala nito sa ipinapakita ng kababata. Kilalang basagulero, mainitin ang ulo ni Rio. Noong kabataan pa nila, hindi inakala ni Selina na magbabago ang pananaw nito sa buhay. Kung ano man yung ginawa mo, nagpapasalamat ako. Ikaw yung naging susi para hindi tuluyang makalimot si Banal. Wika ni Selina. Maya-maya pa ay huminto sa pagtakbo si Banal. Natanaw na din ng dalawa ang lawa. Nakatayo sa pangpang ang mga magindara. Mukhang may isa pa tayong problema. Pero ako nang bahala sa mga magindara. Sikapin mong matulungan si Banal para maisagawa ang plano. Muling wika ng dalaga. Humiwalay ito ng daan papunta sa mga magindara. Nang tuluyang makalapit, naganda itong umatake, ngunit pinigilan nito ni Alondra. Sandali lang. Hindi kami lalaban. Naparito kami upang tumulong. Wika ng magindara. Nang mahulog sa tubig si Magus, nilunok ito ng higanting palos, kaya nawala ang kontrol niya kay ina. Nakabalik na siya sa dating katinoan. Wika ni Hena. Kung ganun, pasensya na ha, hindi ko sinasadya. Ang buong akala ko haharangin niyo kami. Tugon ni Selina. Sabihin mo kung anong may tutulong ng aking angkan sa labang ito.
Wika ni Alondra. Tamang-tama ang pagdating nyo. Ang nilalang na kalaban nila Banal at Rio ay gawa sa putik. Tanging tubig lang ang makakatalo sa kanya, pero sa nakikita nyo, nahihirapan silang dalin sa dalampasigan ng nilalang. Alam kong may kakayahan kayong manipulay ng tubig, kaya nakikiusap ako. Tulungan nyo kaming talunin ng halimaw na yan. Wika ni Selena. Hindi mo kailangang magdalawang salita, Pantas. Kami na ang bahala sa nilalang. Nga pala, may ilan pang halimaw na ginawa si Magus. Kasalukuyan itong nanggugulo sa ibang panig ng lugar na ito. Nanlaki mga mata ni Selena nang marinig ang sinabi ng Magindara. Dagdag pa nito, kasalukuyang nakikipaglaban ang ilan sa kanilang mga kalahi upang protektahan ng lawa at ang mga pamayanang malapit dito. Maaari bang hingin ko din ang tulong ng ilan sa mga kalahi mo? Hindi maaaring iwanan nila Banal ang nilalang. Kailangan nilang masiguro na hindi ito makakawala pa. Wika ni Selena. Inutusan ni Alondra ang ilan sa mga kasamang sumama sa kanya para tugisin ang mga nilalang na tinawag ni Magus bago ito tuluyang lamunin ng higanteng igat. Matapos makipag-usap, pinuntahan ni Alondra sina Banal upang tumulong. Nagulat ang binata nang makita ang Magindara. Ako nang bahala sa isang ito. Kailangan nyo lang siyang pigilan. Wika ni Alondra. Hindi na nagtanong pa si Rio. Dali-daling hinawakan ng mga ito ang magkabilang kamay ng kalaban. Kahit mas malaki kung ikukumpara sa kanila, nagawang pigilan ng dalawa ang nilalang. Biglang umangat ang malaking alon mula sa lawa at tumampas sa kalaban. Napabitaw si Rio sa lakas ng pagkakampas. Biglang nanigas ang katawan ng nilalang. Unti-unti itong natunaw hanggang sa tuluyang sumama sa agos ng tubig pabalik sa lawa. Tapos na tayo dito. Ngayon puntahan nyo ang Pantas. Kasalukuyan siyang nakikipagtuos sa mga nilalang na tinawag ni Magus bago pa ito lamunin ng igat. Wika ni Alondra. Maraming salamat, Magindara. Utang namin sa iyo ang buhay namin. Tugon ni Banal. Wala kang dapat ipagpasalamat. Nangyari ang labang ito sa aking teritoryo, kaya nararapat lang na tumulong ako. Wika ni Alondra. Dali-daling umalis ang dalawa. Nakita ng mga itong pinagtutulungan ng mga nilalang si Selena. Hinawakan ni Banal si Rio sa kamay. Walang pagdadalawang isip na hinagis papunta sa kinaroroonan ni Selena. Tumalo ng mataas si Banal para masabayan ang kaibigan sa paglipad. Walang yaka talaga, Banal. Bakit mo ko inagis? Wika ni Rio. Mamaya ka na magreklamo. Pag-uusap ng dalawa. Bumagsak sila sa gitna ng mga nagkukumpulang nilalang. Sa lakas ng pagkakatama, nagliparan ang mga kalaban. Maging si Selena ay humagis din. Ngunit nahawakan ni Banal ang kamay nito. Sa susunod na gawin mo yun, mag-abiso ka, Banal. Wika ng dalaga. Pasensya ka na, Selena. Mamaya ka na magreklamo. Maya-maya lang tatayo na ang mga kalaban. Rio, ikaw ang bahala sa likod at ako ang sa harapan. Selena, kunin mo ang kanan at kaliwa. Wika ni Banal. Wala ka sa lugar para mag-utos, ha? At saka bakit tig-iisa kayo ng direksyon tapos sa akin dalawa? Tanong ng dalaga. Huwag ka na magreklamo. Nariyan na sila. Sinalubong ng tatlo ang mga papasagod na nilalang. Pinagpapapatay ang mga ito. Wala nang lakas ang mga kalaban dahil wala na ang lumikha sa kanila. Kaso lang sobrang dami ng mga ito. Kaya naman nahirapan din silang lipunin ang lahat ng mga nilalang.
Ngayon lang uli nabanat yung katawan ko Matagal na panahon na akong hindi nakapag-ersisyo. Wika ni Selena. Tama ka. Ngayon lang uli ako nakaranas ng ganitong laban sa loob ng daang taon. Paniguradong masakit ang katawan natin pag-uwi sa bahay ni Mang Jaime. Pero kahit papano, nagawa nating talunin ng mga kalaban. Yun ang pinakamahalaga. Tama ka. Ikutin natin ang paligid para masigurado na wala nang naiwan. Delikado kapag nangyari yon. Mahirap pigilan ng isang nilalang na walang kinikilalang Panginoon. Wika ni Banal. Parang kilala ko yung tinutukoy mo, Banal. Ha? Sino naman? Kilala mo din yun. Kilala nga din ni Selena Tugon ni Rio. Oo, tama ka. Kilala mo din yun. Sige na, lumakad na kayo. Bago pa sila abutan ng sikat ng araw. Paniguradong maghahanap ng pagtataguan ng mga yun. Papasikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Kaya nagmadali na ang dalawa sa pag-ikot. Hanggang sa masiguro na walang naiwang nilalang sa paligid, muli silang bumalik sa tahanan ni Mang Jaime. Nandito na pala kayong lahat. Ano gusto niya? Mainit na kape o masarap na lambanog? Tanong ni Mang Jaime. Siguro, Manong, masarap na lambanog. Tugon ni Rio. Pinagmamasdan ni Selena ang dalawa habang nagtatawanan. Hanggang sa mga oras na yun, hindi inakala ng dalaga na ganon kalaki ang pagbabagong mangyayari kay Banal. Rio, tandaan mong nasa ilalim ka ng departamento ko. Hindi ka na pangkaraniwang pulis. Sa akin ka mag-uulat. Kakausapin ko pa si Hepe tungkol dito. Pero siguradong hindi niya ako matatanggihan. Wika ni Selena. Sino ba naman ako para tumanggi sa isang kumador ng hukbong dagat? Una, sa'yo na ako mag-uulat simula sa susunod na linggo. Pero sa isang kondisyon, sa bawat lakad, si Banal ang kasama ko. Tugon ni Rio. Siguradong malaking problema kapag pinagsama kayo. Pero sige. Wika ni Selena. Yan. Narinig mo, Banal? Magkasama tayo sa trabaho. Wika ni Rio. Sabay tungga ng hawak na tapayan. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang gawain. Marami pang kasong may kinalaman sa paranormal. Nanatiling sekreto ang pagkatao ni Banal at Selena. Bagaman alam ng karamihan na pulis si Rio, hindi naman ito naging hadlang upang magawa niya ang tungkulin na inatas sa kanya. Sa haba ng panahon, tuluyang naging payapa ang kapaligiran. Dahil sa presensya ni Rio at Banal, tila natakot ang mga nilalang at nagtago. Sa wakas, tahimik na at payapa ang paligid. Medyo nawala na rin ang mga aswang na nanggugulo. Wika ni Rio. Oo nga, sa palagay ko, oras na para lumagay sa tahimik, Rio. Ano sa tingin mo? Tanong ni Selena. Yan din ang gusto kong sabihin pero nagdadalawang isip ako. Wika ni Rio. Napalingon ang dalaga sa mga narinig. Nagdadalawang isip? Bakit naman? Hindi na dapat pinag-iisipan yung... Hindi na ituloy ni Selena ang sasabihin. Bigla itong hinalikan ni Rio. Nagdadalawang isip ako dahil baka hindi ka pumayag na magpakasal sa akin. Hindi na nakapagsalita ang dalaga. Pero sa kaloob-looban nito, kakaibang ligaya ang naramdaman. Lumipas ang mga buwan ay kinasalang dalawa. Nagkaroon ng maliit na pamilya.
Piniling mamuhay ng simple, ngunit hindi pa rin nakakalimutan ang kanilang tungkulin. Kasama nila sa tahanan si Banal. Itinuring itong parang nakakatandang kapatid na Rio. Kagaya ng nakaugalian ng aming angkan Rio, kailangan mong ipasa ang katungkulan sa susunod na henerasyon. Sana lang karapat-dapat ang anak natin. Wika ni Selena. Walang duda, Selena. Anak natin siya. At alam kong papalakihin mo siya ng mabuting tao, kagaya ng pagpapalaki sa'yo ng iyong ina. Tugon ni Rio. Alam ko, Rio, pero hindi ko maiwasang isipin na maaaring matulad siya kay Magus. Wika ng dalaga. Hindi mangyayari yon. Sa paggabay nating dalawa at ni Banal, siguradong magiging mabuting tao ang anak natin. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga sandaling iyon, inihanda na ng mag-asawa ang kanilang anak para sa nakaatang na tungkulin. Kahit mapayapa na ang paligid, hindi pa rin panatag si Selena at Rio. Alam ng mga itong maaaring bumalik ang kalaban. Alam nilang namatay na ito, ngunit hindi pa rin inaalis ng mag-asawa ang katotohanan na mahusay na pantas si Magus. Para sa katahimikan ng lahat, hiningi ni Selena ang tulong ng mga magindara para hanapin ang labi ni Magus. Hindi ito nabigo. Nagawa nilang mahanap ang labi ni Magus. Isinelyo ito ni Selena sa iisang sisidlan. Dito na tayo makakasigurado. Hindi na siya babalik para manggulo. Wika na Selena. Sana nga, Selena. Para ito sa ikabubuti ng lahat. Masyadong magulo ang mundong kinalakihan natin. Ayokong iparanas yan sa ating anak. Pag-uusap ng dalawa. Makalipas ang maraming taon, patuloy na itinaguyod ni Rio at Selena ang kanilang pamilya sa ilalim ng paggabay ng kanilang prinsipyo. Naging matiwasay ang pamumuhay ng mga ito. Lumaking maayos ang kanilang anak. Samantalang si Banal, ipinagpatuloy ang pangalaga sa mag-asawa. Marami ang nagtataka dahil sa paglipas ng mga taon, hindi man lang nagbabago ang itsura ni Banal. At para maiwasan ang maraming katanungan mula sa publiko, pinili na mag-asawa na mamuhay malayo sa kabayanan kung saan walang nakakakilala sa kanila. Kagaya ng lahat, dumating ang dapit hapon sa buhay nila Rio. Bagaman nawala ang lakas ng pangangatawan, hindi naman nabura ang kanilang kaalaman. Ipinasa ni Selena sa kanyang mga anak ang lahat ng ito upang mapangalagaan. Dahil alam niyang darating ang panahon, mawawala sila sa mundong ibabaw. Hanggang sa sumapit ang araw ng pamamaalam ng dalawa, naiwan sa pangalaga ni Banal ang kanilang dalawang anak na nooy mga binata na at dalaga. Pinangalagaan ni Banal ang katauhan ng mga ito dahil na din sa pang-uusig ng mga tao, lalo na't umabot sila sa panahon kung saan marami ang mapanghusga. Minsan pa silang napagkamalang aswang, ngunit nagawa silang ialis ni Banal sa lugar bago pa man tuluyang mapahamak sa kamay ng mapanghusgang mamamayan. Bagaman may kakayahang lumaban, lumayo sila. Naging mailap sa tao ang mga anak ni Selena at Rio, maging si Banal. Pinili na wag nang lumantad pa, hanggang sa tuluyang wala nang naiwang bakas mula sa mga ito. Tuluyang nakalimutan ng mga tao ang mga anak ni Selena, ngunit may ilan pa ring nagsasabi. Nakakakita sila ng pambihirang mga nilalang na tumatakbo sa kagubatan. Kung minsan, nakakarinig ang mga ito ng tawanan at malakas sa sigawan sa loob ng kakawyan. Sinasabi ng mga matatanda na ito ang anak ng kilalang pantas, ngunit walang nakapagpatunay sa mga haka-haka
Maliban na lang sa isang tao na naging dahilan kung bakit nakarating sa atin ang kwentong ito. Yun ay sa katauhan ni Albert, isa sa mga kasama ni Selena, pati na rin ni Banal, ang hari ng kulog. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan at sana nagustuhan ninyo ang buong episode ng Hari ng Kulog. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa channel. Paalam.